Sa pong magandang hapon, magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan mula Luzon, Visayas, Mindanao ng Pilipinas hanggang sa ating mga kaibigan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isa pong masayang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, lumipat po tayo ng pwesto para makita nyo naman po yung mga gumagalaw-galaw na halaman ng inyong Lola Inday. Maraming salamat po sa ating Diyos dahil ngayong araw po ay muli po tayong ginising ng ating Panginoon. Nakagawa po tayo ng mga lahat ng ating gagawin at ngayong oras nga po ay gagawin naman po natin ang para sa ating Diyos. At salamat sa gabay at patnubay ng ating Panginoon dahil nakakapagpatuloy po tayo sa pagbabasa ng kanyang salita at salamat sa banal na Espiritu Santo na siyang nagpapaunawa ng salita ng Diyos na ating binabasa. At salamat din sa ating Panginoon sa pananampalataya na itinuro niya sa atin kung bakit ang bawat salita ng Diyos na ating binabasa ay sinisikap nating isa pamuhay upang sa ganon mabigyan po natin ng karangalan ang dakilang pangalan ng ating Panginoon at mabigyan po natin ng konting ngiti ang puso ng ating Diyos. Kaya mga kababayan ko, mga kaibigan, sa lahat po ng aking mga subscribers na nandyan po at gising na gising, kayo po ay muli kong inaanyayahan na sumabay po sa aking pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ngayon ay nasa Jeremiah chapter 6 at pang 136 days na po natin. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay at salamat sa ating Panginoong Hesus dahil siya nag-alay ng kanyang buhay upang tayo po ay tubusin sa kasalanan. Kaya mga kaibigan, muli ay inaanyayahan ko po kayo na sabayan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabay-sabay po nating buksan ang Jeremiah chapter 6, Jeremias chapter 6 sa Tagalog. Simulan ko na po mga kaibigan. Ang titulo po ng chapter 6 ay Pinaligiran ng mga kaaway ang Jerusalem. Chapter 1 ay verse 1. Mga taga-Binhamin, tumakas kayo, lisanin ninyo ang Jerusalem. Hipan ang trompeta sa buong Tikuwa at ibigay ang hudyat sa Beth-Hakarim. Pagkat dumarating mula sa hilaga ang isang malaking sakuna, marami ang mawawasak at mapapahamak. Lungsod ng Sion, ikaw ay tulad ng magandang pastulan, ngunit pupuntahan ka ng mga hari at hihimpil sa iyo ang kanilang mga hukbo. Paliligiran ka ng mga tulda nila at kukunin ang bawat maibigan. Sasabihin nila, sasalakayin natin ang Jerusalem, humanda kayo pag tumanghali. Atin ang salakayin, ngunit sasabihin nila pagkatapos, huli na tayo. Lumulubog ng araw at unti-unti nang dumidilim. Subalit humanda rin kayo, ngayong gabi tayo lulusob at wawasakin natin ang kanyang mga kuta. Inutosan na ni Yahweh ang mga haring ito upang pumutol ng mga punong kahoy at magbunto ng lupa na magiging kublihan nila sapagkat ang Jerusalem ay sasalakayin nila. Kanya nang sinabi, parurusahan ko ang lungsod nito sapagkat naghahari rito ang pang-aapi, patuloy ang paglalaganap ng kasamaan sa Jerusalem tulad ng pagbalong ng tubig sa balon. Karahasan at pagkawasak ang nababalita, karamdaman at mga sugat ang aking nakikita sa paligid. Mga taga-Jerusalem, ito'y magsilbing babala sa inyo pag di kayo nakinig. Iiwan ko kayo, ang inyong lungsod ay gagawin kong isang pook na walang maninirahan. Mapaghimagsik ang Israel. Sinabi sa akin ni Yahweh, hahawanin ang Israel katulad ng isang ubasan, wala isa mang maiiwan, kaya tipunin mo ang lahat ng maaari mong iligtas habang may panahon pa. Tumugon naman ako, sino po ang makikinig sa akin kung sila'y babalaan ko't kausapin? Pinid ang kanilang mga pakinig, ayaw nilang pakinggan ang pahayag ko at pinagtatawanan pa ang sinasabi ko. Ang pagkapuot mo, Yahweh, ay nararamdaman ko at hindi ko na kayang pigilan. At sinabi sa akin ni Yahweh, ibuhos mo ang puot ko sa mga batang nasa lansangan at sa mga kabinataang nagkakatipon. Bibihagin din ang mga may asawa, pati yaong matatanda na ibibigay sa iba ang kanilang mga bahay, gayon din ang kanilang bukirin at mga asawa. Ang lahat ng naninirahan sa lupaing ito'y parurusahan ko
Gahaman at sakim ang lahat, dakilat hamak, pati ang mga saserdote at propeta ay magdaraya. Hindi nila pansin ang kahirapan ng aking bayan, anila payapa na, ngunit wala namang katiwasayan. Nahihiya baga sila sa ginawa nilang kalikuan, hindi na sila tinatablan ng hiya. Makapal na ang kanilang mukha, kaya't sila'y babagsak katulad ng iba. Ito ang kanilang wakas, pag sila'y aking pinarusahan. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Tinanggihan ng Israel ang paraan ng Diyos. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, tumayo kayo sa panulukang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang dating landas. Alamin kung nasaan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan. Subalit ang sabi nila, ayaw naming dumaan doon, kaya't si Yahweh ay humirang ng mga bantay upang marinig ng Israel ang tunog ng kanilang trompeta. Ngunit sabi nila, hindi namin iyon pakikinggan. Dahil dito, sinabi ni Yahweh, makinig kayo mga bansa nang malaman ninyo ang nangyayari sa sarili kong bayan. Makinig ang buong sanlibutan, ang mga taong ito'y mapapahamak at iyon ang nararapat sa kanila. Pagkat hindi nila tinalima ang mga salita ko, bagkus itinakwil nila ang aking kautusan. Walang halaga sa akin ang kamanyang kahit nagaling pa iyon sa Siba. Hindi ko rin kailangan ang mga pabango mula sa malalayong lupain. Ang handog nila di ko tatanggapin. Hindi ako nalulugod sa kanilang mga hain. Sabi pa ni Yahweh, maglalagay ako ng katitisura nila at silang lahat ay madarapa. Mamamatay ang mga ama't mga anak, gayon din ang mga kaibigan at kapitbahay. Paglusob ng mga taga-hilaga, sinabi ni Yahweh, may magmumula sa lupain sa gawing hilaga, isang malakas na bansang taga-malayo ang maghahanda sa pakikidigma. Mga panatabak ang kanilang sandata at sila'y malulupit at walang habag. Pagsakay nila sa kanilang mga kabayo, ang katulad nila'y dagat na nagngangalit, handa na nilang salakayin ang Siyon. Sabi naman ng mga taga-Jerusalem, narinig na namin ang balita at nanlulupaypay kaming lahat. Labis kaming naghihirap katulad ng isang babaeng manganganak. Ayaw na naming lumabas sa parang o lumakad kaya sa mga daan, pagkat ang mga kaaway ay may mga sandata at takot ang nagahari sa aming lahat. Sinabi nga ni Yahweh, kung gayon, magsuot kayo ng damit na magaspang at gumulong kayo sa abo. Manangis na kayo ng buong kapaitan tulad ng nawala ng bugtong na anak, sapagkat biglang sasalakay ang magwawasak sa inyo. Jeremias, gaya ng pagsuri sa bakal, ang aking bayan ay subukin mo. Nang malaman ang uri ng kanilang pagkatao, silang lahat ay mapaghimagsik, masasama, walang inaatupag kundi ang magkalat ng usap, sintigas ng tanso at bakal ang kanilang kalooban. Ngunit pawang kabulukan naman ang ginagawa nila. Ang pugon ay nagiinit na, mainam at naubos na sa apoy ang tingga, ngunit hindi pa rin natunaw ang dumi ng pilak. Hindi na dapat ipagpapatuloy ang pagdalisay sa aking bayan, sapagkat hindi rin lamang mahihiwalay ang masasama. Tatawagin silang pilak na patapon, pagkat akong si Yahweh ang nagtakwil sa kanila. Si Jeremias ay nangaral sa templo. Chapter 7. Pinapunta ni Yahweh si Jeremias sa pintuan ng templo at ipinasabi ang ganito, makinig kayo mga taga-Juda na nagkakatipon dito upang sumamba kay Yahweh. Pakinggan ninyo ang salita ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Baguhin ninyo ang inyong pamumuhay at kayo papayagan niyang manatili rito. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing ito ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh. Hindi kayo maililigtas ng mga salitang iyan. Magbagong buhay na kayo, maging makatarungan kayo sa isa't isa. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, mga ulila at mga balo. Tigilan na ninyo ang pagpatay sa mga walang kasalanan sa pook na ito, sapagkat ito'y banal. Talikdan na ninyo ang mga Diyos-Diyosan, pagkat ito ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Kapag sinunod ninyo ito, mananatili kayo sa lupaing ito na ibinigay ko na sa inyong mga ninuno upang maging tirahan ninyo magpakailanman. Bakit ninyo paniniwalaan ang mga salitang walang kabuluhan? Kayo'y nagnanakaw, pumapatay, nangangalunya, nanunumpa sa di katotohanan, naghahain kay Baal at sumasamba sa mga Diyos-Diyosang hindi ninyo nakikilala. Ang kinamumuhian ko'y siya ninyong ginagawa. Pagkatapos pumaparito kayo sa aking templo at sinasabi ninyo, ligtas kami dito. Bakit? Ang akin bang templo'y
taguan ng mga magnanakaw. Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pumunta kayo sa Siloy, ang puok na una kong pinili upang ako'y doon ninyo sambahin. Makikita ninyo ang ginawa ko sa puok na yun dahil sa kasalanan ng aking bayang Israel. At ngayon, ginawa rin ninyo ang mga kasalanan iyon. Paulit-ulit ko kayong pinaalalahanan, ngunit ayaw kayong makinig. Hindi ninyo pinansin ang aking panawagan. Kaya naman, ang ginawa ko sa Selo ay gagawin ko rin sa templong ito na labis ninyong pinagtitiwalaan. Wawasakin ko ang puok na ito na ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga ninuno. Kaya gaya ng ginawa ko sa Seloy, palalayasin ko kayo tulad ng ginawa ko sa inyong mga kapatid, ang angka ni Ephraim, ang pagsaway ng tao. Huwag mong ipanalangin ang mga taong ito, Jeremias. Huwag kang manangis para sa kanila, sapagkat hindi kita pakikinggan. Tignan mo ang kanilang ginagawa sa mga lungsod ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem. Nangunguha ng panggatong na kahoy ang mga anak nila, nagpaparikit ng apoy ang kalalakihan at nagluluto ng tinapay ang kababayan upang ihandog sa Diyos-Diyosang tinatawag nilang Reyna ng Kalangitan. Naghahandog sila ng mga inumin ng ibang Diyos upang saktan ang kalooban ko. Subalit, ako bang talaga ang kanilang sinasaktan? Hindi. Manapay ang kanilang sarili ang sinasaktan nila at inilalagay sa kahihiyan. Kaya nga ibubuhos ko sa puok na ito ang aking matinding puot. Madadamay sa ipapataw kong parusa ang mga tao, mga hayop at pati mga punong kahoy at mga halaman. Ang aking puot ay gaya ng apoy na walang sino mang makapapatay. Mabuti pa'y kainin na lamang ninyo ang inyong mga handog na susunugin kasama ng mga handog na pinagsasaluhan. Ako si Yahweh na makapangyarihan, ang Diyos ng Israel, ang nagsasabi nito. Nang ilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno, hindi ko iniutos sa kanila ang tungkol sa mga handog na susunugin o iba pang handog. Subalit, inutusan ko silang sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa pinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit, hindi sila tumalima, ayon lang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta, subalit hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila ngunit hindi kanila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila. Narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ni Yahweh na kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit. Ang mga kasamaang ginawa sa lambak ng Hinom. Manangis kayo mga taga-Jerusalem, putulin ninyo ang inyong buhok at itapon sa malayo. Manambitan kayo sa ibabaw ng mga burol sapagkat itinakwil at pinabayaan ni Yahweh ang mga taong kanyang kinapuputan. Napakasama ng ginawa ng mga taga-Juda, ang mga Diyos-Diyosan. Kinasusuklaman ko'y inilagay nila sa aking templo. Nilapastangan nila ang tahanan ko. Akong si Yahweh ang nagsasalita. Sa lambak ng Hinom ay gumawa silang dambana at tinawag nilang Tofet. Nagsusunog sila roon ang kanilang mga anak bilang handog. Hindi ko iniutos na kanilang gawin ito at hindi ko man lamang ito naisip. Dahil dito darating ang panahon na hindi na iyon tatawaging Tofet. Ang lugar na iyon na hindi na rin tatawaging lambak na Hinom, kundi lambak ng patayan. Magiging isang libingan ang Tofet sapagkat wala ng lugar na mapaglilibingan. Ang mga bangkay ay kakanin ng mga ibon at maiilap na hayop. Walang sino mang makapagtataboy sa kanila at sa salantain ko ang buong lupain hanggang maging isang ilang. Hindi na maririnig sa mga lungsod ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem ang mga himig ng kagalakan at katuwaan. Hindi na mapapakinggan ang masasayang tinig ng mga bagong kasal. Chapter 8. Pagdating ng panahon iyon, sabi ni Yahweh, ang mga kalansay ng mga hari, mga pinuno ng Juda, mga saserdote, mga propeta at iba pang naninirahan sa Jerusalem ay aalisin sa kanilang libingan. Mabilad ang mga ito sa liwanag ng araw, buwan at mga bituin na kanilang minahal. Pinaglingkuran, sinangguni at sinamba sa halip na tipunin at ibaon ang mga kalansay, parang duming ikakalat sa lupa.
para sa mga nalabi at makasalanang lahing ito na nagkalat sa lahat ng lupaing pinagtatapunan ko sa kanila. Matamis pa ang mamatay kaysa patuloy na mabuhay. Akong si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang nagsasabi nito. Ang kasalanan at ang kaparusahan. Jeremias, akong si Yahweh ang nagsasalita sa aking bayan. Kapag nabuwal ang sinuman, di ba muli siyang bumabangon? Kapag naligaw ng daan, di ba muling nagbabalik? Bayan kong hinirang, bakit kayo lumalayo? Bakit lagi ninyo akong tinatalikuran? Bakit hindi ninyo maiwan ang mga Diyos-Diyosan at ayaw ninyo magbalik sa akin? Naghihintay ako't nakinig, ngunit walang nagsalita ng tama. Ni isa'y walang nabagabag sa kanyang kasamaan. Wala mang nagtanong, anong kasalanan ang nagawa ko? Patuloy sa sarili niyang daan ang balana. Kaya ng kabayong patungo sa digmaan. Nalalaman ang ibong lumilipat ng puok kung kailan siya dapat magbalik. Ang bato-bato, ang langay-langayan at ang tagak ay nakaaalam ng mga takdang panahon at oras ng paglikas. Ngunit kayo, hindi ninyo nalalaman ang kautusan ko na dapat ninyong sundin. Paano ninyo nasasabing kami matalino na sa amin ang kautusan ni Yahweh? Ang kautusan ay binago ng mga magdarayang eskriba. Mapapahiya ang kanilang mga pantas. Sila'y malilito at mabibigo pagkat tinanggihan nila ang salita ni Yahweh. Anong karunungan ngayon ang taglay nila? Ibibigay ko sa iba ang kanilang mga asawa, pati bukid nila ay tatamnan ng ibang tao. Ang lahat, dakila man o abay, gumagamit ng pandaraya upang yumaman. Nandadaya pati mga propeta at mga saserdote. Walang kabuluhan sa kanila ang hirap ng aking bayan. Sinasabi nilang maayos ang lahat, subalit walang kapayapaan. Ikinahiya ba nila ang kanilang masasamang gawa? Hindi na sila marunong mahiya. Kaya nga, babagsak sila gaya ng iba. Sila'y malilipol pag ako ang nagparusa. Ito ang sabi ni Yahweh. Lilipulin ko ang aking bayan sapagkat ang katulad nila'y punong ubas na walang bunga, puno ng igos na walang pakinabang. Nalanta na ang mga luntiang dahon, kaya tatanggapin nila ang bunga ng kanilang ginawa. Bakit tayo nakaupo at di kumikilos? Tanong nila. Halika kayo, tayo magtago sa mga lungsod nating may kuta at doon na tayo mamamatay. Hinatulan na tayo ni Yahweh upang mamatay. May lason ang tubig na ating iinumin sapagkat nagkasala tayo sa Kanya. Naghintay tayo ng kapayapaan, ngunit walang nangyari ng kaligtasan. Ngunit kakilakilabot na hirap ang dumating sa atin. Naririnig hanggang sa lungsod ng Dan ang singasing ng mga kabayo ng kaaway. Sa halinghing lamang ng kabayuhan, manginginig na ang buong bansa sapagkat dumating na ang mga maninira sa lupain natin. Magwawakas ang ating lungsod at lilipol sa mga naninirahan doon. Humanda kayo, wika ni Yahweh. Magpapadala ako ng mga ahas na makamandag, mga ulupong na hindi mapapaamo. Kayo'y tutuklawin ang kalungkutan ni Jeremias dahil sa kanyang bayan. Hindi mapapawi ang taglay kong kalukutan. Ako'y nakadarama ng matinding panlulumo. Pakinggan ninyo, sa buong bayan ay naririnig ang panangisan. Wala na ba sa Sion si Yahweh? Wala na ba roon ang hari ng Sion? At si Yahweh ay tumugon. Bakit ninyo ako ginagalit? Bakit kayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Hindi ninyo kilala at wala namang kabuluhan at sumisigaw ang bayan. Dumaan na ang tag-araw, tapos na rin ang anihan. Ngunit kami ay hindi naligtas. Para akong dinagukan sa dibdib dahil sa hirap na sinapit ng bayan ko. Ako'y nananangis, lubos akong nagugulumihanan. Wala na bang anumang panlunas sa Galaad? Wala bang manggagamot dyan? Bakit hindi gumagaling ang bayan ko? Chapter 9. Maanong ang ulo ko'y naging balo ng tubig at ang mga mata ko'y bukal ng luha upang may ihuluha ako't maghapot magdamag para sa mga kababayan kong nasawi. Sana'y may mapagtaguan ako sa ilang. Ibig ko munang lumayo sa aking bayan. Masama silang lahat. Isang pangkat ng mga taksil. Sila'y laging handang magsabi ng kasinungalingan. Kasamaan ang namamayani sa buong bayan. Ganito ang sabi ni Yahweh, sunod-sunod na kasamaan ang ginagawa ng bayang ito at ako'y hindi nila pansin. Mag-iingat kayo kahit sa inyong kaibigan. Huwag magtiwala kahit sa kapatid, sapagkat magdaraya ang bawat kapatid kagaya ni Jacob at bawat isa'y naninira sa kaibigan. Ang lahat ay nandaraya sa kanyang kapwa. Walang nagsasabi ng katotohanan.
Sanay sa pagsisinungaling ang kanilang dila. Sila'y patuloy sa pagkakasala at di nakakaisip magsisi. Patong-patong na ang kanilang kasamaan. Walang patid ang mga pandaraya. Ayaw nilang kilanlin si Yahweh. Kaya ganito ang sabi ni Yahweh, parurusahan ko ang bansang ito upang sila'y dalisayin sapagkat ano pa man ang aking magagawa para sa bayan kong Suwail. Parang makamandag na pana ang kanilang dila, parang pawang pandaraya ang kanilang sinasabi. Sa kanilang kapwa'y magandang mangusap, ngunit ang totoo binibitag nila ito. Hindi ba nararapat na parusahan ko sila? Hindi ba dapat lang na paghihigantihan ko ang bansang ito? Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Ang wika ni Jeremias, tatangisan ko ang mga bundok at iiyakan ang mga pastulan sapagkat natuyot ang kanilang mga damo at wala nang magdaraan doon. Hindi na naririnig ang unga ng mga baka, pati mga ibon at hayop sa gubat ay nag-alisan na rin. Sinasabi ni Yahweh, ang Jerusalem ay wawasakin ko, paguguhuin ko ang kanyang mga muog, at wala nang maninirahan doon kundi mga asong gubat. Ang mga lungsod ng Judah ay magiging ilang, wala nang taong mananahan doon. At nagtanong si Jeremias, Yahweh, bakit po pawang kasiraan ang lupain at tigang na gaya ng ilang, ano't wala nang nagdaraan dito? Sinong marunong ang nakauunawa nito? Kaninong ninyo ipinaliwanag ang nangyaring ito upang masabi naman niya sa iba? Tumugon si Yahweh, ito'y nangyari sapagkat tinalikdan ng aking bayan ang kautosang ibinigay ko sa kanila at hindi sila tumalima sa akin. Sa halip, nagmatigas sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosang si Baal, gaya ng itinuro ng kanilang mga magulang. Kaya't ito ang gagawin ko, mapapait na halaman ang kakainin nila at tubig na may lason ang kanilang iinumin. Pangangalatin ko sila sa iba't ibang bansa, mga bansang ni Yahweh hindi man lamang na balitaan ng kanilang mga magulang, at magpapadala ako ng mga hukbong sasalakay sa kanila hanggang sa lubusan silang malipol. Napasaklulo ang mga taga-Jerusalem. Ang sabi ni Yahweh, mag-isip kayo, tawagin ninyo ang mga taga-iyak, ang mga babaeng sanay manambitan. Sabi naman ng mga tao, pagmadaliin sila upang manambitan para sa atin hanggang sa mangilid ang ating luha at mamugto sa pag-iyak ang ating mata. Dinggin mo ang panangisan sa Sion, na pariwara tayo. Napakalaking kahihiyan nito. Lisanin natin ang ating lupain, winasak na rin ang mga tahanan natin. Sinabi naman ni Jeremias, mga babae, pakinggan ninyo si Yahweh at dilidilihin ang sinasabi niya. Turuan ninyong manambitan ng inyong mga anak na babae. Gayon din ang kanilang mga kaibigan. Nakapasok na si kamatayan sa ating tahanan. Hanggang sa magagarang palasyo, pinuksa niya ang mga batang nasa lansangan at ang mga kabataang nasa pamilihan. Mangangalat sa lansangan ang mga bangkay, parang bunto na dami ng kabukiran, parang bunton ng dumi sa kabukiran, parang uhay na ginapas ng mga mang-aani at saka iniwang hindi inipon. Ito ang pinasasabi sa akin ni Yahweh. Sinasabi ni Yahweh, huwag ipaghambog ng pantas ang kanyang karunungan. Unang ang lakas na taglay niya, ninang mariwasa ang kanyang kayamanan. Kung may ibig magmalaki at ipagmalaki niya ang pagkakakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ako si Yahweh, ang gumagawa ng kabutihan, katarungan at katwiran sa sanlibutan. Ito ang mga bagay na ibig ko, akong si Yahweh ang magsasabi nito. Sinabi pa ni Yahweh, darating ang panahong parurusahan ko ang lahat ng tinuli, ngunit ang puso'y hindi nababago. Ang mga taga-Ehipto, Juda, Edom, Ammon, Moab, lahat ng nananahan sa ilang at yaong nagpuputol ng kanilang buhok, ang mga ito at lahat sa mga taga-Israel ay hindi pa nagkakaroon ng panloob na pagbabago, bagaman tinuli na ayon sa laman ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at ang tunay na pagsamba. Chapter 10. Mga anak ni Israel, pakinggan ninyo ang ipinasasabi ni Yahweh. Anya, huwag ninyong tularan ang ginawa ng ibang mga bansa, huwag ding ikabahala ang nakikitang mga tanda sa langit na labis nilang ikinababalisa. Ang dinidiyos nila hindi maasahan, isang punong kahoy na pinutol sa gubat, nililok ng mga dalubhasang kamay at pinalamutian ng ginto at pilak, minartilyo at pinakuan upang hindi mabuwal. Ang mga Diyos-Diyosang ito'y animo panakot ng ibon sa gitna ng bukid at hindi nakapagsasalita.
Pinapasan pa sila sa balikat pagkat hindi nakalalakad. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat di sila makagagawa ng masama at wala ring maibibigay na mabuti. Wala nang ibang gaya mo, Yahweh. Ika'y makapangyarihan, walang kasindakila ang iyong pangalan. Sino ang di matatakot sa iyo? Ikaw ang hari ng lahat ng bansa at karapat-dapat lamang na ika'y katakutan. Kahit na piliin ang lahat ng pantas mula sa lahat ng bansa at kaharian, wala pa rin makatutulad sa iyo. Manapa sila'y pawang hangal at mangmang, may maituturo ba ang mga Diyos-Diyosang kahoy? Ang kanilang Diyos-Diyos ay binalutan ng pilak na galing sa Tarsis at ng gintong mula sa Ofas. Ginawa ng mga bihasang panday, pagkatapos ay binihisan ng kulay ube at granate at hinabi ang mahuhusay na mga habi. Ngunit ikaw lamang, Yahweh, ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na nabubuhay, ang haring walang katapusan. Nayayanig ang sanlibutan kapag ika'y nagagalit at walang bansang makatatagal sa tindi ng iyong puot. Sabihin ninyo sa mga Diyos-Diyosan na sila ay lilipulin at lubusang mawawala sa ibabaw ng daigdig. Awit ng pagpupuri sa Diyos. Nagkaroon ng sandaigdigan dahil sa kanyang karunungan at iniladlad niya ang langit sa bisa ng kanyang kaalaman. Pagkarinig sa kanyang utos, umuugong ang mga tubig sa kalangitan. Nagagawa niyang magsama-sama ang mga ulap mula sa lahat ng hangganan ng lupa. Lakas niya ang nagpapakislap sa kidlat kung umuulan at nagpapalabas sa hangin mula sa kublihan nito. Sa harapan niya ang bawat tao'y mistulang mangmang, malalagay sa kahiyan pagkat bawat panday sapagkat ang mga likha niyang Diyos-Diyosan ay di totoo, walang buhay. Ang mga Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan at rimari-mari, mawawasakin silang lahat ni Yahweh. Datapot hindi ganito ang Diyos ni Jacob. Siya ang may lalang ng lahat ng bagay at pinili niya ang Israel upang maging bayan niya. Ang pangalan niya Yahweh, Diyos na makapangyarihan. Ang darating na pagkatapon, mga taga-Jerusalem na nakukubkob ng kaaway, tipunin niyo ang inyong mga ari-arian sa pagpalalayasin kay ni Yahweh at ipatatapon sa ibang lupain. Pahihirapan kayo roon hanggang sa halos ay walang matira. At dumaing naman ang mga taga-Jerusalem, napakatindi ng parusa sa amin. Hindi gumagaling ang aming mga sugat, akala namin ito'y aming matatagalan. Ang mga tulda namin unawasak, napatid na lahat ng mga lubid nito. Ang aming mga anak ay umalis na, nagsilayo na silang lahat. Walang natira upang mag-ayos ng aming tulda, wala isamang magsasabit ng mga kortina. At sumagot si Jeremias, ang inyong mga tagapangunay mangmang, ayaw nilang sumangguni kay Yahweh, kaya't hindi sila naging matagumpay at nangalat ang kanilang inaalagaan. Makinig kayo, may balitang dumating. Nagkakagulo sa isang bansang nasa hilaga ang kanilang hukbo, ang pupuksa sa mga lungsod ng Juda at ito'y magiging ilang tahanan ng mga asong gubat. Nalalaman ko po, Yahweh, na walang taong may hawak ng sarili niyang buhay at walang makatitiyak ng kanyang sasapitin. Ituwid mo ang iyong bayan, Yahweh, ngunit huwag po naman kayong maging marahas. Huwag kaming parusahan sa panahong kayo'y napupuot. Baka po kami lubusang malipol, ibagsak mo ang iyong puot sa mga bansang ayaw kumilala sa iyo at hindi umihingi ng iyong tulong. Pinuksa nila ang mga anak ni Jacob at winasak ang kanilang mga lupain. Hanggang dito po muna tayo sa chapter 10, mga kaibigan. Nakalimang chapter po tayo. At napansin niyo po ba sa ating binabasa? Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Paulit-ulit na sinasabi ng ating Panginoon na siya ay galit na galit sa mga Diyos-Diyosang gawa sa kahoy at ang mga panday ang gumawa at ito'y sinamba ng mga tao. So, wala po tayong ibang makikita na pinakamatinding dahilan ng Diyos kundi ang mga Diyos-Diyosan na sinasamba patuloy ng mga tao hanggang sa ang mga tao ay gumagawa na ng mga karumal-dumal na kasalanan. Kaya lalong nagalit ang Panginoon at hindi po lamang para sa mga taga-Jerusalem o para sa mga taga-Israel ang mensaheng ito ng Panginoon sa Jeremias, kundi para po sa lahat ng tao sa daigdig. At napansin niyo po ba
pinahintulutan na ng Panginoon ang iba't ibang mga sakuna at ang iba't ibang mga salot sa bawat bayan ng mga taong suwail. At sa panahon po natin, nangyayari na po ang mga bagay na yan, mga kaibigan. Talaga pong umiikot na yung puot ng ating Diyos dahil nakita marahil ng Panginoon kung gaano na po kadumi ang mundo at kung gaano na kadami ang ginagawang kasalanan ng mga tao. At kahit man po bumabaha ng sobra-sobra sa iba't ibang bansa, kahit man po dito sa Pilipinas ay hindi na po tayo gugunawin ng Diyos sa pamamagitan ng baha, kundi sa pamamagitan na po ng apoy. Kaya mga kaibigan, ang panawagan po ng ating Panginoon dito sa kanyang salita sa ating mga binasa ng mga nagdaang mga araw, nananawagan na ang Diyos na manumbalik na ang tao sa kanya dahil malapit ng malapit ng gagawin ng Diyos yung kanyang galit, yung kanyang puot sa mundong ito. Kaya bago pa man po mangyari ang lahat, wag naman po sanang mahuli na sana lang bago po dumating muli ang ating Panginoong Hesus ay madatnan po tayo na tama po ang ating pananampalataya sa Kanya, tama ang relasyon natin sa Kanya, at tama po ang ating pamumuhay sa Kanya na ginagamit po natin ang salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, nawa po ay naunawaan po natin sa bawat araw ang naririnig nating salita ng Diyos, ang nababasa natin ng salita ng Diyos, at patulong po tayo sa Panginoon sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang kahabagan, na magamit po natin ito ng tama sa ating pamumuhay bilang mga tunay na anak ng Diyos at bilang mga totoong Kristiyano sa mundong ito. Mga kaibigan, maraming salamat sa ating Panginoon sa hapong ito. Salamat sa Kanyang salita. Maraming salamat sa Kanyang kahabagan. Salamat sa katagumpayan. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa biyaya na muli at muli po nating nararanasan at nakakamtan sa bawat araw. At ako po'y patuloy na nagpapasalamat sa ating Diyos dahil habang tumatagal ay talaga pong andun po yung kauhawan ng aking puso na basahin ang salita ng Diyos. At hindi po lamang ito para sa inyong mga kaibigan, kundi higit sa lahat, una po sa buhay ko dahil ako po ang nagbabasa. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong suporta, salamat sa inyong pagkikinig, at nawa po ay mayroon po tayong nakukuha na magandang halimbawa at magandang biyaya sa salita ng Diyos upang sa ganon, lahat po tayo ay makaranas ng tunay na kaligtasan mula po sa ating Panginoon. Magpatuloy lang po tayo at i-focus lang po natin ang ating mga buhay sa mga bagay na makalangit, hindi na po sa mga bagay na narito sa mundo. Purihin po ang ating Diyos mga kaibigan, pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.